Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Attorney Levito Baligod. Mr. Saldico, sino yung mag-amang nagpabili ng tig-isang bahay sa Forbes Park ng specific requirement ay may basement? Banat! Ay nako, itong si Attorney Baligod, maraming hawak na alas o bala. Nire-reserva lang niya, hindi niya pa pinapaputok kasi nga nakikita niya walang pag-asa sa administrasyong ito. Kaya nung nag-press con sila sa Club Filipino how many weeks or months ago, sabi niya, subukan lang namin na itong mga affidavits ng Brave 80 Marines ay isampa namin ang Office of the Ombudsman. Bahala ng Ombudsman kung aksyonan nila o hindi. Kaya lang sa kasamang palad, walang aksyon ang Ombudsman. Kaya sabi ni Attorney Baligod, kung wala tayong maasahan sa Ombudsman ngayon, no problem. At least, pinagbigyan natin yung nagbigay tayo ng respeto at tiwala sa Ombudsman. Kaya, nag-furnish ng kopya doon. Aasa na lang tayo sa susunod na administrasyon. Yan, which is very true. Kasi, wala talaga. So ito, maraming alam si Attorney Baligod, marami pa siyang ebidensyang hawak na hindi pa niya nilalabas. So, yung tinatanong niya, yung mag-ama. So, wala man siyang pinangalanan, bahala na kayo. Bahala na tayo na mag-guess. Sinong mag-ama na na-involve sa flood control scandal na na-deliveran ng mali-maleta na nagpabili ng tig-isang mansion sa Forbes Park. Bakit may specific requirement na basement? Binasa ko ang mga comments kanina, pagtaguan daw ng maleta. So, grabe, no? Ang tanong, yun bang magkaroon ka ng ilang mansion, Forbes Park man o Corinthian Gardens o kahit sa abroad, yun ba makakapagbigay ng tunay na kaligayahan? Yun bang pagkamit mo ng bilyong-bilyong salapi sa iyong bank account, makakapagbigay ba yun ng kaligayahan? Ano sa tingin nyo? Ako, tingin ko wala. Yung pera o mga material possessions hindi makakapagbigay ng malalim na kaligayahan. The more na you want more, hindi ka makontento. Yan ang naranasan ko sa buhay. Kasi nung bata-bata pa ako sa serbisyo, nag-ambisyon din ako ng ganyan eh. Gusto kong maging mayaman. To a point na na-realize ko na although naniniwala ako sa Diyos, kailang may iba pa akong Diyos. Sino yung Diyos ko? O ano yung Diyos ko? Kayamanan, pera. The love of money is the root of all kinds of evil. Greediness is a form of idolatry. So, yun. Ibinuhos ko, at certain point in my life, ibinuhos ko yung buhay ko sa pagkamit ng limpak-limpak na salapi para yumaman. Na to a point na yung ginagawa ko ay hindi na maganda. So, ang buhay ko noon is magulo. Naranasan ko yung bad karma. Kasi kung gagawa ka ng masama, aanihin mo ang masama.
So, totoo ang karma. It's either good karma or bad karma. So, yan, naranasan ko ang bad karma nang dahil sa ambisyon kong yumaman. So, walang kaligayahan yung pagkamit mo ng limpak-limpak na salapi o pagkamit ng mamahaling bagay. Example, relo. May mga nagre-relo ng milyones. May sports car, may mamahaling bag, o damit. That will never give you joy. Okay, ano ang joy? Ang tunay na kaligayahan na na-experience ko sa buhay is nung sisi ako sa kasalanan, nagrepent ako sa Diyos at hiniling ko na siya na ang mag-control sa buhay ko. Yung sinasabi ko palagi na nag-ABC ako. Yung ABC, yun po ang Ebanghelyo, Good News ng Panginoong Hesus. Ano yung A? I admitted that I am a sinner at humihingi ako ng kapatawaran sa Diyos. B, believe, naniwala ako na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng lahat kong kasalanan. And C, I surrendered my life to the Lordship of Jesus Christ. So mula noon, unti-unti, nagkaroon na ng meaning and purpose of my life. Nagkaroon na ako ng real joy. So, paano maka-attain ng real joy? Paano maka-attain ng contentment? Yung joy, G-O-Y, ito ang acronym. Para mayroon tayong malalim na kaligayahan, G is Jesus first or God first. Inuna ko pagsunod sa kalooban ng Diyos. O, others next. Then yung Y is you, me. You last. Yung pansarili ko, palagi kong isinasantabi, inuuna ko ang Diyos, then ang kapakanan ng kapwa ko tao, ang resulta nun is nagkaroon ako ng tunay na kaligayahan. Yun po ang aking experience. Kaya ito, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating vlogging journey. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa kapwa. Diba? Others next. So, namimigay tayo ng libreng yero at pako para ang tribong Talandig makapagpatayo naman ng mas maayos na tirahan sa Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. Sa mga buslot na gyud. Og mao na ni ang hero nga among gihatag. Mag-atop na ni siya karon. Ano kamo tamo ko no? Ano bisiyatas. Tagpila na sa kabuk ka mo. Kita ka sa kabuk. Tamo ko. May no go way. Anta ka tag busy ka. Buyon. Napid. Ay, Pay! Haray ko manamig ka! Ay, tagbo sa ay, doy. Labi. Ug karon managid sa pag-atop ang among gihatag nga yero, so natupan na gid tong mga buslot ganina na pulihan natong yero. Salamat sa Ginoo nga nakaatop na gyud ko sa 7 years nga naggulat ko og grasya o panalangin sa Ginoo, niabot na gyud. Di na ko maulanan o ginaot nga ang naghatag niini og blessing nga tagaan pa og dugang kusog. Aron nga dili kay ako ra ang matagaan og tabang nga nanginalan sa iyang panab. Salamat kayo.